What's up mga kabarkada? Welcome to Alas Dos Shenanigans, where high school stories meet late night vibes. Gather around the bonfire as we talk about life, love, school tea, and everything in between. Expect endless tawanan and 2 a.m. deep talks that hits different. Hi everyone, I'm Larita Suarez. I am Prince Harley Gonzalez. I'm Ivy Jen Taborda. And I am Hannah Margaret Tigolarosa. And tonight mga kabonfire, we're diving deep into sa isang topic na siguradong relate ang lahat. The rise of situationships. Ayan na yung mga era. Kung saan mapapatanong ka na, ano ba talaga kami? May tayo ba talaga? Yung tipong, good morning love, good night. Diba ang tanong, meron ba talaga? Sure. So, importante pa nga ba ang label? Or pwede na yung wala, just vibe set up? Sige, let's find out. And welcome to Alas Dos Shenanigans, mga katropa! So, since situationship topic, and yung generation natin ngayon, mag-dive tayo sa topic na situation era. So, ang first question ko sa inyo, bakit nga ba uso ang no-label relationship ngayon sa generation natin? Kasi, para sa akin, it is much easier na magkaroon ng connection kaysa sa commitment. At saka, for Gen Zs kasi, more on sila, emotional intimacy. And takot sila sa commitment. At saka, to add up doon sa sinabi na, feeling ko kasi yung generation natin yan, mga takot ng masaktan. Yeah. Yeah, tunay. Oo, mga takot ng masaktan. So, parang ang nangyayari, nagiging coping mechanism ng situationship. Kasi sa situationship naman, hindi naman sa sobrang fun, hindi naman for fun. Pero kasi, there's no commitment, wala kang dapat alahanin na pressure, wala kang dapat alahanin na, oh, bawal yung ganto, bawal yung ganan. May freedom ka pa din. Kaya, feeling ko, yung mga nagsisituationship ngayon, yun yung mga taong talagang gusto lang maghanap ng convenient na love. Yung masaya lang, yung hindi ka na masasaktan. And that's so, sobrang siya sa atin, sa generation natin ngayon. Kaya feeling ko, Sobrang uso. mas marami talaga yung nangyayaring situationship sa era natin ngayon. So parang nangyayari, nagiging normal na siya. No-normalize. So, are we defining love or just scared to commit? Both. Both? Ako din. Kasi lagi naman both. Kasi upon my observation naman, ngayon pa lang, alam mo yung banggitin mo lang situationship, ligaw-ligaw, or kumbaga yung simpleng label, iba na yung dating sa mga sa generation natin ngayon na parang ay basta may relasyon kayo, may label na kayo. Unlike dun sa generation dati, mahirap pa makuha ang label. And yung pagdating naman sa yung isa, redefining Love. Redefining love. and Or just scared, takot sa commitment. yun, ganun na din. Kaya hindi kasi tayo makapag-commit, either experience o kaya hindi pa handa. Yun naman lagi ang rason. Kaya para sa akin both talaga eh. And since, ang nangyayari kasi, since takot nga tayo to commit, ang ginagawa natin, nire-reshape natin yung love. Ginagawa natin siyang, hindi yung normal natin yung gantong klaseng pagmamahal. Which is dapat naman talaga hindi. Ano yun, diba? Parang kami, pero parang kami. Oo. Oh. Lagi naman. So, paano nga ba natin malalaman if we're in a situationship? Paano natin malalaman if we're in a situationship? Sa tingin nyo ba, alam na agad siya? Or malalaman mo pa lang siya along the way? Sa situationship na pala ako, ganon. Siguro malalaman mo siya along the way. Kasi, yun nga, di ba, pagka situationship, parang maaano natin siya pag convenient lang para sa atin or pag for fun lang. Pero malalaman natin na hindi na siya for situationship kapag ka alam natin na kaya na nating magstay kahit nandun tayo sa problema, nandun tayo sa hindi na for fun lang. Ano yung tanong? Parang, paano natin malalaman if nasa situationship ba tayo? Alam na ba natin siya una pa lang? Or malalaman lang natin siya along the way? Along the way din. Kasi bakit? Kasi pag napatanong ka sa sarili mo na parang kailangan ko ng assurance,
dun mo malalaman na nahuhulog ka na pala. Once kasi na may mahulog na isa, sabi natin magkaibigan. Kumbaga, wala naman talaga sila intention. Tapos biglang nagkahulugan, either isa lang or both. Dun mo malalaman na, I need ko pala ng assurance kung meron ba talaga, kung pwede ba. Dun mo malalaman talaga kung na situationship ka. Pero ako, iba yung take ko dito. Kasi, for me, una pa lang alam mo na you're in a situationship. Kasi nga, gaya nga nang sabi ko kanina, sa perspective ko kasi, ang situationship ay something, parang, aware kayo na you're doing the magjowa thing. Pero out of convenience lang, without the commitment, without the ganito, without the ganan. So, umpisa pa lang alam nyo na walang commitment to, pero gagawin natin to. So ano tayo? We're in a situationship. Okay lang sa atin yun. Parang umpisa pa lang alam na natin eh, kasi parang hindi naman pwedeng ako, parang lalandiin ko tong friend ko. Tapos pag nakisabay siya, ako lang yung may alam na, nasa situationship kami. Hindi naman pwedeng gano'n, kasi what if pag-respect naman yung kanila. So, for me talaga, yung situationship, sa mutual understanding. Nandun tayo sa clarity and confusion. Clarity. So, when does going with the flow turns into emotional limbo? Paulit-ulit lang naman. Ayun! Lang din sa kanina. Pero yung Kumbaga, once may mahulog once na may mahulog na isa, doon ka mako-confuse talaga. doon ka mapapatanong sa sarili mo na kung meron ba talaga, kung hanggang dito na lang ba, or lumayo na lang. Or pwede rin namang kapag parehas kayong nahuhulog sa isa't Sa isa. topic natin. Kaya nga, partner lang. Nararamdaman ko. Okay lang yan. Yung pinagdadaanan ng partner natin. Oo. Parehas kayong nahuhulog sa isa't isa pero walang may gusto sa inyong mag-take ng first move. Saka pag yung, alam mo yung feeling na hindi na alam nung isa kung saan siya lulugar. Na yung tanong na siya, napapatanong na siya sa sarili niya na, yung gusto na niya magtanong na, baka pwedeng, na ba talaga tayo? Feeling ko doon na nagsisimula yung emotional limbo eh. So, is it possible to enjoy situationship without getting hurt? Para sa akin, hindi. Imposible. Masasaktan. Imposible. Kasi yun nga, palagi kasing merong isa na nahuhulog. Di naman palagi. Pero minsan kasi talaga, yung dalawa kayong... Ikaw, Hana, sa tingin mo, na yun nga, possible bang maging masaya lang? Ay, nandun ka sa situationship without getting hurt. Without getting hurt. Mag-enjoy ka na hindi ka rin naman ma-hurt in the end. Hindi. Ako taliwas. What Sa do akin you mean pwede. taliwas? Pwede. Pero Sa umpisa. no. What do you mean taliwas? Kasi if you're meaning na yung hurt na masaktan, breakup, gano'n, like parang, like pa ma-heartbroken. General, Para sa akin. masaktan na heartbroken, masaktan na mahulog ka lang. Siguro masasaktan pero hindi ganun kasakit. Kasi meron na mga relationship or situationship na may mahuhulog na isa, pero yung isa mahuhulog din. Kumbaga, mapapanagutan ba? Then after nun, direct to another phase ng relationship, which is doon na nga tayo darating sa ligawan. Iba ang pwede sa oo. So, Differentiate. possible naman sumaya. Possible. Oo, Pero possible. hindi palaging masaya. Vibes lang ba to? Ang tanong. So, do we avoid labels for freedom or to dodge vulnerability? Both. Both? Bakit both? Kasi syempre, hindi naman kasi lahat same ng reason. Hindi lahat same ng perspective ba pagdating sa situationship or sa relationship. Kumbaga, meron takot na magkaroon ng responsibility. Kaya yung iba naman, may experience from past, takot masaktan. Kumbaga, papasok at papasok dun yung sinasabi nga nila. Once na mag-commit ka, mahirapan ka na sa sarili mo. Kumbaga, ang iba nahihigpitan, nasasakal. Hindi natatakot yung iba. Yung iba naman takot dahil doon or takot masaktan.
Yun lang. Pero iba-iba din kasi ng sagot doon. Merong tao. Depende sa tao. Oo, may tao na takot lang sa mawala yung freedom nila. Kasi, syempre, Natala ko siya na parang magkakaroon siya ng limitations. oo, kasi pag yun yung relationship, hindi naman pwedeng, kung ano yung ginagawa Gora mo dati, ng- gagawin mo Oo. na din hanggang ngayon. Pero Marami ka na kasi Sige, dapat ikaw i-consider kapag ka Oo. nandun ka na sa may label. Pero meron din naman na iba na, yun nga, umiiwas maging vulnerable enough. Kasi may mga tao takot maging vulnerable sa ibang tao. Kasi iniisip nila, magiging vulnerable ako dito. What if mawala? Saan ka magiging vulnerable ulit? May mga tao kasing ganun. So, feeling ko, nasa iba-iba din kasi yan. Nasa tao din yan. Two labels create commitment or just pressure. Okay, For create me, Ikaw na yan. as someone na takot mag-commit, pressure. I mean, wala namang akong sa iba na nagko-commit. Alam mo, sa totoo lang, sobrang nabibiliban ako sa ibang tao kaya mag-commit. Kasi ako takot nga ako. Takot ako mawala yung freedom. Takot ako na baka kaya lang ako masaya nung una. Kasi hindi pa naman mahigpit. Takot kasi ako maging ganon. So feeling ko talaga yung commitment sa ngayon pressure pa lang talaga siya. Hindi pa siya like commitment na word. For me, kayo, as someone na Partner, ramdam na ramdam kita. Oo, partner. Kasi alam ko naman kayo, makommit kayo Especially you. Yes, ikaw. Ikaw. Makomit ka. Makommit ka, di ba? Ano yung tanong mo? Do labels create commitment or just pressure? Commitment. Kasi ako, base sa akin na committed ako. Ay, sana all. Hindi naman siya sa akin ng pressure kasi una pa lang naman, alam ko naman na kapag gusto kong ng label, alam ko na syempre may yun na kailangan ko mag-commit, kailangan handa ako dun sa mga limitations na pwedeng maging sa akin. At gusto ko Sa rin mga ng karapatan. sa mga responsibilities na kailangan kong i-take tsaka dun sa mga bagay na kailangan ko nang i-consider. No pressure. Sa tingin nyo, ang situationship ba? Face or choice? Sa tingin nyo? Sa Choice. generation natin ngayon. Choice. Choice, diba? But it could be pace. It could be pace kasi yung generation natin ngayon, mga takot Mag-commit. Hindi, I mean, it could At be saka, pace. nasa age din, feeling ko. Kasi, aminin man natin, yung mga nasa situationship ngayon, yun yung age na nandun pa sa nag-e-explore So, feeling ko, somehow it could be a phase. Pero, the thought of situationship, entering situationship, hindi kasi siya phase. Hindi siya Choice kasi face. siya. Choice Nagiging kasi siya choice. kasi nga, it's a mutual decision. Hindi naman pwedeng ikaw lang. Hindi naman pwedeng siya lang ang nag-decide. Mutual decision niya. Pero kayo, ano bang thoughts niyo? Ano siya? It could be a pace if meron kayong like parang clarity ba? Kumbaga clarity kung may patutunguhan ba? It could be a pace kasi syempre we're talking about situationship. Once kasi na mag-develop, posibleng maging pace siya, then magdiretso na nga dun sa like parang with label or what. Nagiging choice lang siya if both partners or yung nasa relationship, if walang clarity ng direction or clear direction kung may patutunguhan ba yung relationship. Sino nga bang mas takot mag-commit? Babae or lalaki? It's not about gender. Wala sa gender? Nahulog! It's not about gender kasi bakit? We have different perspective naman Kumbaga, if we're going to observe,
same lang yung, kaya nga tayo may gender equality, di ba? Kasi same lang ng ugali. Pinasok yun. Tama naman, di ba? Oo. Kasi same lang ng ugali ang babae at lalaki. Mm. If ang lalaki nagagawa matakot sa ganito, may mga babae din na nagagawa matakot sa ganito, and vice versa. Kaya, para sa akin, hindi talaga siya naayon sa gender. Kumbaga, hindi siya dumedepende doon. Pero feeling ko, wala naman kasi yun sa gender. Nandun yun sa sinong mas takot mag-commit or sinong mas hindi. Hindi. Wala na yun sa gender kasi merong times na mas maraming babaeng takot mag-commit. May times naman na mas maraming Lalaki naman. And mostly, if takot mag-commit babae, feeling ko it's because of the trauma. Yung mga sakit. Oo, experiences. Yeah. And siguro, Hindi lang babae ha. I pati don't Pero know. pwede naman din magkaroon ng traumang lalaki. Oo, and I don't know, Oo. sa perspective ng lalaki, pero pwede din naman sa babae na, yun nga, kaya ko, takot na mawala yung freedom. So, ano talaga, wala naman siya sa gender, nasa sinong mas takot sa commitment. So, next question. Since nandun na nga tayo sa past experiences, dahil doon, how do past relationship experiences influence who avoids commitment more? Siyempre, paulit-ulit lang ito ng partner. Pero, Kumbaga, paano? Meron ba siyang mas deeper, what do you call this? Deeper, reason kung bakit? Mas malaki bang yung reason ng past Naging past relationship. experience mo? Oo, Kung experience. bakit katakot or hindi naman? Malaking factor ba yun? sa tingin ko, oo. Kaya nga tayo may sinasabing ayaw sumugal kasi na-trauma. Na-trauma sa dati. Hindi lang siya trauma dahil nasaktan, either trauma din dahil na-judge. Bakit na-judge? Kasi not all girls or boys, kung maalin man, ay naabot, kumbaga ako, may nililigawan ako. Kumbaga past relationship. Meron? Tas, Game. may nililigawan ako. Tapos di ko na-attain yung expectation niya. Merong kasing part sa loob ko na, syempre, mapapahiya ka. Mapapaisip ka, mag-proceed ba ako sa another relationship? Parang napanghihinaan ka ng loob. Kumbaga, natatanggalan tayo ng dignidad as tao eh. As manliligaw o as partner. Kaya, hindi lang siya about sakit. Judgment din. Kumbaga same sila pero iba kasi ang sakit para sa atin kaysa sa judgment. So, Hannah? Question? Question? Yeah. Is fear of commitment the same as fear of getting hurt? Hindi. Pwede, pero hindi. Oh, fine. Bakit? Yeah. Bakit? Kasi, ang iba, ayaw mag-commit. Dahil lang sabi ko kanina. Iba't iba dahil naman nung kasi sa ng akin. reason niya. Oo. Pero if general, isama ko na yung sarili ko sa general na yun. Kasi general na. Hindi. Kasi hindi lahat ay hindi nagko-commit dahil lang takot masaktan. Merong ibang deeper reason. Takot sila kasi hindi pa sila handa. Pero yung isa, takot naman kasi takot masaktan. Hindi pa handang masaktan. Yung iba naman, takot. Takot mag-commit. Kasi may Bakit? ibang reason. Oo, lagi naman meron eh. Maybe yung iba, insecure pa. Maybe yung iba, kapil pa. Maybe yung iba, Nag-move on. oo. Partner, Kaya- thank you partner. Marami talaga. Pwede rin namang takot kang mag-commit dahil takot kang makasakit. Hindi ka takot masaktan. Legit yun. Hindi ka takot masaktan, pero takot kang masaktan siya. Especially if alam mo sa sarili mo Na nag-heal ka pa lang. na makasakit. Yeah. Oo, ang hirap talaga mag-commit knowing na makakasakit ka. Pero nandun tayo sa Loyal. since nandun Pero tayo hindi mo sa- naman yun masasabi. Hindi, ay! Okay. Nandun tayo sa we
put ourselves sa situationship na. Sa tingin nyo, how do we protect our heart? Getting hurt? Oo. I'm getting hurt. Sa sa bagay na hindi naman clear. Anong, Oo. How do we protect our heart sa mga bagay na hindi clear? Yung may mga confusion pa. para sa akin, ewan, hindi ko ginawa, pero nakikita ko sa iba, they do ghosting. Pero feeling ko, hindi mo kayang i-protect yung heart mo. Hindi. Kasi, Hindi mo. in a Hindi na. situationship, for sure, somehow, mahal mo yan. Tsaka, Somehow, nag-care ka dyan. And for me, pag nagmamahal kasi ako, bigay hanggang sa maubos. yun, ganun. Hindi, parang nakakalimutan ko nang i-protect siya kasi mahal ko siya. So, since mahal ko siya, maniniwala ako na hindi naman ako nito sasaktan. Okay lang naman ibigay ko dito yung puso ko. So, for me talaga, kahit hindi clear, pag mahal mo, you can protect your heart. Why do people disappear once feelings get real? Nangyayari lang naman yung ganyan. For example, nalaman nung isang partner doon na nahulog na yung isa. Kaya lang kasi tayo ng go-goes. Kasi we're not yet ready for emotional depth. Okay. Kumbaga, takot pa. Doon na naman papasok yung commitment eh. Takot na naman tayo mag-commit. Wala nang go-goes. Oo. Takot Tsaka, mag-commit. para kasi sa kanila, it is much easier to ghost kapag nasa situationship pa lang. Kasi wala pa kayo label. Kumbaga, wala pa kayong pinanghahawakan eh. Kaya madali lang mo. At saka kasi, dapat pa lang na situationship. Umpisa pa, gaya nga sabi ko kanina, umpisa pa lang aware na kayo na you guys are na convenient kind of love. Na hindi basta-bastang kayang mag-demand ng label, ng ganan. So feeling ko, somehow, yung mga nang-propose, sila yung mga taong nahuhulog din. And since aware nga sila, parang anong nangyayari, naging defense mechanism nila yon na ghost ko na to, hindi na to pwede, nahuhulog na ako. So, ayun, feeling ko yun din yung isa sa reason why may ghosting sa situationship. Does effort matter more than labels? Sa akin. Oo. Pero, laging may pero. No. Dapat may clarity. Bawal mag-effort ang isang tao. Para lang masabing nagmomoto. Bawal siya mag-effort ng malabo. Kasi, hanggat nag-effort ka nang walang kalinawan ba, wala kang patutunguhan, wala kayong patutunguhan. Walang clear direction or clear path para sa inyong dalawa. Malabo. Oo. Although nagmamatter talaga siya, sadyang may kailangan pa, effort plus honesty or effort plus clarity para magkaroon ng healthy relationship. Now let's move on to the last question. Ito mas masakit to eh. Moving on from almost. Yan! How do you heal from a love that was never official? Para kasi sa akin, in order to heal, dapat mong, kumbaga, tanggapin yung tanggapin na wala na. Although, situationship siya, nagbigay ka ng genuine love, dapat i-assess mo din eh. Tapos dapat lagi napasok sa isip natin, pag wala na, wala na. Huwag kang mag-alala kasi ibinuhos mo lahat. Kung hanggang dun lang. Ikaw lang din kasi ma-apektuhan sa dulo. Nariringan mo ba ako? Mindset na lang talaga. Tsaka, yun naman kasi sa almost na yan. Although sabihin na rin, masakit, mahirap mag-heal, masakit siya. Pero dyan mo mahahanap yung biggest realization. Dyan mo mahahanap yung, yung mga sagot sa mga what if mo. Dyan ka mas matututo. Kaya, sa tingin nyo na, minsan, parang maku-question natin, why? If possible naman pala, bakit naging almost? Maybe there's a reason. Maybe Lagi may kailangan reason. Maybe kailangan
mas matuto. And maybe yun yung rason. I mean, yun yung way para matuto ka. So, is closure possible if there was no label to begin with? Since, closure na tanong connected to the situation. Opinion ko lang. Kasi na-experience ko na, Oh. syempre, bilang as a relationship or napapunta sa isang relationship, kahit wala kayong label, kahit di nga kayo alam ng mga klase nyo, kahit mga klase nyo meron ba o wala, dapat may proper closure. Kasi nagka-something, duman kayo sa situationship, hindi man natuloy, pero nagka-something pa rin. Ang hirap bumitaw ng wala man lang paalam. Kumbaga, nalep kang nakasabit doon. Paano din siyang papasok sa ghosting? Mas malala nga lang. Kasi alam niyong tapos na, pero hindi niyo pa malinaw sa isa't isa. I think everybody deserves to know and deserves ng closure. I think everybody deserves that. Kasi hindi lang naman siya closure na tatapusin. Lahat ng possible na question, lahat ng why, lahat ng paano, lahat ng ano. Sasagot pa rin. That's it for our first episode of Alas Dos Shenanigans. So, I hope you like our podcast and mag-abang kayo for our second episode, which is uploaded will be every Saturday. So, yun. Saturday. So, for our first episode of Alas Dos Shenanigans, the Rise of Situationships. So, yun, dito na natin One, two, three. Closure! So, yun guys. Thank you guys. Cut na.